No? Change topic tayo. Paano mo daw malalaman kung mid-level ka na dev? Pag may courier ka, pag may ibon ka, ikaw yung mid. Dota ba yan? Hindi ko kasi nagdo-Dota, hindi ko kasi nagdo-Dota siya eh. Ay, yun pa ba meta ngayon? Wala, nung kapanahonan ko, yung mid ang may courier eh. Ayun pala yun. Sorry, matanda na talaga ako. Medyo slow na. Pero ano daw, paano mo daw malalaman pag nasa mid-level ka na? Ano ba? Basically, wala ka pang, well, hindi ka na, tawag yun. Junior level kasi parang kailangan lagi may supervision eh. Parang bawat galaw ng junior kailangan merong matang nakatingin eh kasi baka ma-drop niya yung database or something, di ba? Ang mid, I think is someone na lagpas na dun sa period na yon na alam mo yun, pagkakatiwalaan mo na siyang hindi niya i-drop yung table, di ba? Pero at the same time, hindi pa siya ganun ka-experience na kaya niya solve yung mga problema. Pero like not in the best way na kailangan ng company. Kasi may mga ganun eh. Madalas sa mga mid-level actually, sila yung nag-over-engineer. Kaya nilang isolve. Pero like yung solution nila is either sobrang daming considerations. Daming kailangan yung abstractation niya sobrang complicated na hindi na pasok dun sa business requirements. Alam mo yun yung mid-level for me. Alam mo yun, hindi ka na alagain, pero at the same time, hindi ka pa magkakatiwalaan when it comes to business decisions. That makes sense. Ganda na. My point. Ikaw, pre, Edison. Sa madaling salita, kaya ka ng iwan. Hugot. So parang yung mga mid-level single, ganon? Hindi. Mid-level lang pala ako. Bale, yung mga sila kasi yung mga tao na parang pwede mo silang iwan ng ticket or meron ng somehow confident yung management na okay, bigay ko sa yung tas na to, di ko na spoon-fed. And sila rin yung tao na napaka-resourceful.